Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito pag-usapan po natin itong reaksyon ni Banat Bay kung saan pinahiya raw si Pangulong Marcos dito sa Australia. Bali nagkaroon po ng state visit si Pangulong Marcos sa Australia at doon napahiya raw o pinahiya raw si Pangulong Marcos. So panoorin po natin itong video ni Banat Bay. Sa unang pagharap ni Pangulong Bongbong Marcos sa Parliament sa Canberra, Australia, inungkat ng Pangulo ang usapin ng paglaban sa anumang banta sa soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng panibagong pagtatangka. Dito naman ako natuwa at natawa. Bakit kanyo? Nagpunta si Marcos doon because, alam mo yun, naghahanap siya ng kaalyado, naghahanap siya ng, kaya ka nga pumunta doon para sabihin sa ating kaibigang na Australia na ipinaglalaban namin ang teritoryo ng Pilipinas. Natuwa ako in a sense, sabi ko nga, sampal ito sa ating presidente. You know what, Mr. President? Tayo lang. Wala tayong maaasahan sa ibang bansa. Tayo nagpunta doon para humingi ng kaalyado, suporta. Pero merong mga ilang membro ng parlamentary nila na bastos. Sa madaling salita ho, Dito, unang-unang punto rito ni Banat Bay na gusto ko, na may punto siya, na tama naman siya, na yung paglaban dito sa teritoryo natin sa West Philippine Sea, wala tayong ibang pwedeng sandalan or wala tayong pwedeng sabihin natin na may hinga ng tulong tungkol dyan. Kasi lahat ng bansa may kanya-kanyang iniingatan din na reputasyon. So dito, wala tayong aasahan talaga kundi yung sarili lang natin. Kaya nga 'di ba yung ginawa ni Pangulong Duterte nung administrasyon niya is pinalakas niya. So bumili siya ng mga bagong barko, nagdagdag siya ng mga air asset. So nagdagdag siya ng mga kumbaga minodernize niya yung AFP natin, especially dito sa Navy na magbabantay dito sa West Philippine Sea. So alam ni Pangulong Duterte na hindi tayo pwedeng umasa sa kahit na anong bansa na pwedeng tumulong sa atin pagdating sa kagipitan tungkol sa West Philippine Sea. Kaya nga 'di ba ang ginawa niyang taktika diyan is kinaibigan niya yung China. So habang kinakaibigan niya yung China, umo-order na siya ng mga pampalakas ng asset natin sa AFP para kahit papaano dumating na yung pagkakataon na pwede natin silang palagan kahit papaano. Although hindi natin talaga, kahit saan naman natin tingnan angulo, hindi natin kakayanin ng China dahil nga mas na sila, mas modern na yung mga gamit nila. At tayo umaahon pa lang. So papunta pa lang tayo sa modern, ang China is modern na. Kaya hindi tayo makakapalag basta-basta. Pero ginawa ng paraan ni Pangulong Duterte na paunti-unti para paano makapalag kahit yung papitik-pitik lang ba is medyo makaganti man lang tayo sa China. So ngayon, ito nga sinasabi ni Banat Bay na sampal to sa presidente natin dahil parang alam niyo yun na nagmamakaawa siya ng tulong para lang maprotektahan yung teritoryo natin, which is wala tayong makukuha dyan dahil siyempre magdedepende naman yung mga bansang hinihinga niyan tulong tulad dito sa Australia na yan na humihingi siya ng tulong ng suporta. Pero siyempre may mga part diyan ng parliament ng Australia na hindi pabor na tulungan ng Pilipinas. Kaya dito medyo sabi nga di ba is pinahiya si Pangulong Marcos. Maging sampal na ho sa atin ito. We can stand on our own feet. Pagka kailangan na natin ng tulong sa kanila, tingnan nyo, babastusin tayo ng ganun. Hindi ako hindi ako agree doon Kaya natuwa ako kasi sana ma-realize ni Marcos na yung mga quote-unquote na we will support your country in implementing independence. Support? Bastos yung mga kasamahan nyo dyan. Support. Yan tawag ko dyan, hindi support. Diba? Yun ang katotohanan dyan. Hindi ho yan support.
Support ho ang binigay nila sa inyo. Kaya ako natatawa. Di ba ho? Parang ang dating niyan, itong mga nagkukut-in-kut sinasabi nga ni Banat Bay na we will support, yung nagbibigay ng suporta, kunyari, is parang ano lang yan, tinutulak lang tayo. Lagi lang mga nasa likod yan para lang itulak lang tayo na sige, palagan nyo, nandito kami sa likod. Pero once na pumalag na yung China, biglang mag-aatrasan yung mga yan. So ito parang lumalabas dito, sinasabi ni Banat Bay, wake up call na to sa Pangulo natin at kung sino man yung mga susunod pang magiging presidente na talagang hindi natin kailangan dumepende sa ibang bansa. Bagkus kailangan natin tumayo sa sarili nating paa para protektahan yung ating soberanya. Sana medyo kumir sa inyo ito. Kirot ng konti ba? Ika nga, parang, oops, dali. Humihingi ako ng suporta dito, pero bastos pala ito mga to. Although, hindi naman po lahat. Ha? Hindi naman po lahat. Pero, gayon pa man, hindi din maganda, di ba? Hindi rin sana kinontrol naman nila. Although, ganyan talaga yung minsan, yung mga puti, may pagkaganyan din talaga. China Coast Guard naharangin ang Philippine vessel sa Bajo de Masinloc. Yung mga humihirit dito ng ibang topic, medyo sana ilagay natin sa tama yung ating hirit, no? Kita nyo, nag-uusap tayo tungkol dito kung ano topic yung nilalagay nyo dyan. Ano to? Gusto nyo, kayo na lang magsalita dito. Kayo na lang. Pinangungunahan ninyo yung host eh. Gumawa kayo ng sarili nyong vlog, italakay nyo dun. Okay? Masyado kayong troll eh. Alam ko naman na it's payday. Alam ko payday ngayon. Ano ba ngayon? March. Hindi na pala. Kahapon, payday, March 1. O kaya yung Thursday. Dito siningit lang ni Banat Bay yung mga trolls na nasa channel niya na kung ano kasi yung mga isinisingit na topic. Ang topic natin dito is yung pagpapahiya kay Pangulong Marcos doon sa Australia. So medyo na battle plan dito si Banat Bay, which is di naman natin siya masisisi dahil nga syempre siya yung host ng channel niya. So nasa sa kanya kung gusto niya i-topic, hindi siya pwedeng diktahan. Alam kong payday sa inyo, kailangan nyo isubmit yung mga message nyo na kumukontra kay Banat Bay. Okay, pero diyan nakikita ninyo na kayo talaga ay bayaran. I will not allow any attempt by any foreign power to take even 1 square inch of our sovereign territory. The challenges... Grabe, may ganun ha. Para simbahan yun ha. Ano yun? Ganun pala dun. Ngayon ko lang narinig yan ha. Ngayon ko lang narinig yan. Sabi dito, wala live si Coach Jaret, malamang kumubra sa PC. Hindi, pero ako hindi ako naniniwala. Jennifer, pasensya na, hindi ako naniniwala. Kasi itong mga trolls na to kasi, taka yung mga sinasabi ni Pat ba yung mga bayarang vloggers, siyempre, kagagaling lang sa katapusan, so payday, kumbaga parang swelduhan. So, parang pinalalabas dito ni Banat Bay na talagang makadepend lang sa administrasyong Marcos. Ito yung mga bayarang mga vloggers na nakikita ng may mali sa administrasyon, pinagtatanggol pa. So, tuloy pa po natin itong ibang balita rito. Yung topic dito ni Banat. Atras lang tayo ng konti. Nila palubog ng palubog eh. Parang, ano nangyari? Dadayan niya yun. Diyan nakuha ng mga itim yan eh. Kanta ni ano yan? Ni Asher yan. Yay! Friends, we must protect the peace that we fought for during the war and have jealously guarded in the decades. Pero panoorin nyo, maganda yung alam mo naman si Jojo de Guzman, may pabilog-bilog na namang nagaganap. Expertise niya magbilog-bilog eh. So, shout out dito kay Jojo de Guzman dahil maganda yung channel din ni Jojo de Guzman. Panoorin niyo po doon, maganda yung mga paliwanag rin tungkol dito. Ito yung ipis eh. We must oppose actions that clearly denigrate the rule of law. Alam mo kung ako sa'yo, alam mo, President Marcos, meron ako suggestion. Ito, para lang, may pera naman kayo eh. Sigurado ako marami naman pera yung opisina ninyo, di ba?
Marami naman kayong pera eh. Bumili kayo ng ano, ng yung Apple Glass ba yun? Anong tawag doon? Yung Apple na sinusuot? Yung Apple Vision na yon. So dito ang punto lang naman ni Banat Bay kasi nga since binabasa lang naman ni Pangulong Marcos yung kanyang statement dahil nga walang teleprompter doon sa ano doon sa kinatatayuan niya. So yun naging suggestion niya. Although medyo sarcastic yun pero may punto nga naman. Pwede naman siyang bumili at least nakatingin siya, nakatayo siya kasi nga pwede kang nakikita mo yung babasahin mo kahit nakatingin ka sa mga audience at the same time pwede mo siya makontrol using yung mga handshake lang. Pero ang pinakapunto lang naman dito sa video dito ni Banat Bay na kailangan ang bansa natin, kung sino man yung mga susunod na mamumuno, dapat matuto tayong tumindig sa sarili natin. Huwag tayong umasa sa ibang bansa na tutulungan nila tayo pagdating sa kagipitan, lalo na kapag ganyan meron ng opensibang militar. So, hindi yan basta-basta kikilos itong mga bansang to na nangangako na sila ay susuporta. Hanggat hindi talaga sila sumusuporta na magpadala ng mga kagamitan na pwedeng ipangharap sa China. So, wala tayong aasahan. So, hanggat maaari, ngayon pa lang, umpisa na dapat palakasin ng ating gobyerno ang ating sandataang lakas nang sa ganun makapalag naman tayo sa ginagawa ng China. So, malaking lesson yan para sa mga susunod nating mga mamumuno sa ating bansa. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo parati.